beloved Boss Mike Cervera. Ni dating presidential spokesperson Harry Roque na siya ang nasa likod ng tinaguriang polvoron video. Tinanggi na ho, mga kababayan. Kala ko ba maiisog ito? Oo, tinanggi. Tinanggi na ho ni Roque na siya daw ang promotor. Samantalang ho, itinuro ho doon sa Tri-Committee, mga kababayan, Tri-Committee hearing, siya mismo ang promotor. At yung hong resource person sa katauhan po ni Pebbles Cunanan, nanumpa ho yun na magsasabi ng totoo, ng tapat, para sa kaliwanagan, ng mga iniimbestigahan. Ngayon, mga kababayan, tinuro nga, tahasang tinuro ho itong si Roque para sabihin, isiwalat na siya ho talaga ang mastermind sa polvoron video na yan, mga kababayan. At isa pa, mga kababayan, baka sa susunod na hearing, ituro na ho ni Meme Pebbles si Maharlika. Sabi ko sa kanya kagabi, huwag ka na magtipid-tipid. Oo, tandaan mo, sisirain ka ng mga yan. Oo, character assassination ang gagawin sa'yo. Iiwan nila si Digong para sa'yo. Sisirain ka ng gusto dahil dyan lang sila, yan lang yung propaganda nila na medyo kumikig. Yung bangag, adik, nagpupulburon. Yan lang ho yung propaganda nila na kumikig. Yung iba wala ho Di ba? Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Bakit ngayon itinatanggi ni Roque ito? Bakit? Kasi ho, alam niya na may kaso, mga kababayan. Kakasuhan ho sila ng gobyerno sa pagpapakalat at pagpapagawa ng mga ganyan, deepfake video, mga kababayan. Eto na, pasok! Mariing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na siya ang nasa likod ng tinaguriang polvoron video. Bakit, mga kababayan? Bakit? Bakit tinatanggi mo? Sabihin mo na, ikaw na. Angkinin mo na yan para hindi na madamay ang iba. Baka mamaya magturo pa siya. Ang mahirap nito, mga kababayan, ituro niya pa si Sara. Paano yon? Paano yung kapag tinuro si Sara na sabihin binasbasan po ni VP Sara ito kaya po kaya pinalabas ho namin. Paano ka na? Dagdag kaso na naman ni Sara. Sandamakmak na nga yung ebidensya sa pagnanakaw niya sa confidential fund at Intel fund, madadagdagan pa, lalo, mga kababayan. Na pinapalabas na gumagamit umano ng droga ang Pangulo. Oo Fake nga. news lang daw ang akusasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yan, mga kababayan. Ikinalungkot ni Attorney Harry Roque ang pagbaliktad ng vlogger na si Pebbles na Matagal nang bumaliktad, ngayon ka lang nagsabing malungkot ka. Sabi ni Harry Roque, ikinalungkot ko po ang pagbaliktad ni Pebbles Cunanan. Matagal nang bumaliktad yan, nakaraang taon pa. Tapos ngayon ka lang nagsasalita na malungkot ka dahil sa pagbaliktad niya. Nako! Maiipit ka na. Maiipit ka na, Roque, maniwala ka sa akin. Di ba nag-aantay ka ng kaso? Eto na yun, Eto na, pasok! tumestigo kontra sa kanya sa TRICOM hearing ng Kamara sa fake news kahapon. Gets niya raw ang desisyon ni Pebbles, lalo na't may pangangailangan ito. At Kita mo? Grabe ka naman, Roque. Walang pangangailangan si Meme Pebbles. Maayos ho ang buhay niyan. Maayos ho buhay niyan. Baka akala nyo, vlogger ho yan, pero hindi ho yan nagmo-monetize. Mayroon YouTube channel, may Facebook, may TikTok. Lahat po yan, hindi ho nagmo-monetize katulad ko. Buti pa ako, di ba? Nagmo-monetize ako. Si Meme Pebbles, hindi naman niya kailangan Hindi ho kailangan ni Pebbles Cunanan na kumita sa social media. Trip niya lang talaga mag-vlog-vlog, magbigay ng opinion. Kaya yan, kung ano-ano mga pinopost din. Ayon sa naabot ng kanyang pangunawa at naabot ng kanyang kaisipan
yung kanyang nilalathala sa mga social media account niya. Tulad ho natin, meron ho tayong mga pananaw at meron tayong gustong sabihin para tayo marinig ng iba, mga kababayan, yun yung ginagawa natin. Ngayon, sasabihin nyo na malaki pangangailangan niya, malabong malaki ang pangangailangan niyan. Kung malaki pangangailangan niyan, di minonetize niya. Lalo na ngayon, viral siya. Di ba? Lalo na ngayon, viral siya. Di ang laki sana ng kita niya. Kaso hindi nga nakamonetize mga kababayan eh. Di ba? Kaya sabi niya, Nak, ikaw na lang muna mag-interview. Mauna ka na kasi ang dami-dami nila, Nak. Kita nyo? Nak, may pasasabugin tayo na nako, sa'yo ko sasagutin to ha. Diyan sa channel mo. Yan! Kaya yung mga mauuna, mga kababayan na ipapaputukin niya pa, abay sa atin po sasabihin, dito niya daw ilalahad-lahat yan, mga kababayan. Kaya abangan nyo po, abangan nyo po yung kanyang mga lalahad, ano ba tawag dito? Sasambulat na mga balita, mga kababayan. Ibubuko, nako. Isisiwalat, nako. Grabe, matindi, mga kababayan. Tuloy. Marami raw sakripisyo ang mga Ay, teka, Rosemary Kagawan, naniniwala ka na ba sa akin? Hindi mo na ba ako aawayin? Sige. At saka yung iba pa dyan, ng mga nang-aaway. Wag na kayong mang-away, bati-bati tayo. Mabait ako, baka kala nyo. Meet mo, Boss Mike, kasi marami kang syempre. Siya naman makukuha naman ng pangtutulong sa iba. At saka yung pambigay ko sa inyo ng mga remembrance kung hindi natin imo-monetize ito. At saka saan naman nakukuha ng pamasahe papuntang dahig. Alangan naman nagayahin ko yung mga vlogger na wala po akong pamasahe, pupunta po ako ng Hong Kong, pupunta po ako ng Davao, pupunta po ako ng Raleigh, parang awa nyo na. Baka pwede bigyan nyo ako ng pamasahe. Kulang pa po ako ng 50,000, baka pwede naman po. Tignan, di ba? Hindi naman tayo ganun. Hindi tayo ganun. Nakakahiya yun. Talay! political vlogger sa ilalim ng Marcos administration. Kaya lang, sana, kung ikaw ay Boss na tumestigo kontra sa Sa kanya, narito ang agenda report ni Hannah T. Ikinalungkot ni Attorney Harry Roque ang pagbaliktad ng Nalungkot na raw siya, mga kababayan. Talaga malulungkot ka, Roque. Alam mo na mangyayari vlogger na si Pebbles na tumestigo kontra sa kanya sa TRICOM hearing ng Kamara sa fake news kahapon. Gets niya raw Kita niyo, mga kababayan. Wala na. Ayan, Pebbles. Hanapin niyo Pebbles Talakera. ang desisyon ni Pebbles, lalo na't may pangangailangan ito. At Hindi yon, Roque. Yung pangangailangan na yan, gas-gas na ng dahilan yan. Kapag mga kababayan, hindi sumasang-ayon yung ating mga katwiran, ibig sabihin sumasalungat sa atin yung ibang pananaw, lalo nasa korte o sa pamamagitan ng hearing. Mga kababayan, tandaan nyo, ang palusot lagi, may pangangailangan yan, palalabasin na binayaran. Ganun ho yan, palalabasin na binayaran. Para masira yung kanyang pagkatao at kredibilidad. Yun po yung sisirain nila. Yung kredibilidad ni Meme Pebbles. Di ba, Banat Bay? Banat Bay? Ayon sa aking pink palaka, Banat Bay, naghahanap ka raw dyan ng mga issue ni Meme Pebbles. Sa mga hindi nakakaalam po, si Meme Pebbles, dati hong entertainer sa Japan. Matagal sa Japan si Meme Pebbles. Kaya halos karamihan ng mga Pilipino na nasa Japan, kilalang kilala po si Meme Pebbles. Oo. At eto pa, mga kababayan, ayon sa ating pink palaka, hinahanapan daw ni Banat Bay doon ng pupwede daw ipanira sa kanyang kredibilidad. Banat Bay, kung merong may kredibilidad sa inyo, kredibilidad sa inyong dalawa,
Si Meme Pebbles yun. Ikaw, tingin ko wala ka namang kredibilidad na eh. Ang kredibilidad mo, maaani mo lang sa mga DDS na tanga. Yung mga DDS na mga nilason nyo ang mga isip, yun, dun, aani ka. Pero sa pangkalahatan, karamihan ng mga Pilipino naniniwala sa'yo. Hindi. Nakikichismis lang sa'yo. Hindi lahat yan. Gusto ka. Parang ako rito. Hindi lahat. Gusto ko. Di ba? Marami dyan mga DDS na pabalik-balik dito. Hindi naman nagsasubscribe. Di ba? Hindi malayo yan, Ryan. Oo. Maghihimas talaga ng rehas yan. Kaya bilis-bilisan mo. Kasi eto si Banat Bay, nai-stress na to kung paano pa matatakasan yung mga kaso eh. Kasi di ho nila ganito ho kasi yan. Ang game plan nila, kailangan mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. At kapag napabagsak, lahat yan absuelto sigurado. Di po ba? Absuelto lahat yung mga yan. Yun ho yung pinanghawakan nila. Na kaya nila na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pagtutulungan nilang lahat. Di ba sabi nga ni Roque, kayang-kaya niya daw magpabagsak ng gobyerno? Hindi kaya pinanghawakan ng mga bobo? Di po ba? Ngayon, mga kababayan, paano na? Hindi nila napabagsak. Ayun. Si Pangulong Bongbong Marcos, napakaraming ginagawang proyekto. Kanina lang bumaba saan? Sa helicopter. Oo. At meron na naman tutulungan. Yung nagsabi ng weak leader, nakakulong na. Si Pangulong Bongbong Marcos, malayang malaya, sikat na sikat. Yung nagsabi ng weak leader, nakakulong. Lang yan. Tapos sasabihin nyo, weak leader pa rin? Weak leader pa rin? Nakakulong na yung nagsabi noon na ginaya nyo? Asan na? Nakakulong na. Si Pangulong Bongbong Marcos, kulang na lang, mag-chicks-chicks na lang eh. Di ba? Game. Marami raw sakripisyo ang mga political vlogger sa ilalim ng Marcos administration. Kaya lang, sana, kung ikaw ay okay na dyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana, wag ka na lang manira ng iba. Sabi, sana naman, okay ka naman dyan, ibibigay naman lahat yan. Anong binibigay? Sa kuripot ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi nga ni Banat Bay, hindi ho nagbabayad ho yan si BBM, si Bongbong Marcos Jr. ay hindi ho magbabayad ho yan ng vlogger. Di ba? Sabi nila yon. Tapos sasabihin ni Roque, kung maayos ka't na ibibigay na daw lahat dyan, wag ka na daw manira. Aba, hindi paninira yon. Tandaan nyo. Sabi ni Meme Pebbles, Nak, maniwala kayo, mangangako na ako. Manunumpa pa ako. Nak, sabi niyang gano'n, pag ako nakabalik na sa kampo ni Presidente at ni First Lady, lahat gagawin ko para makabawi ako. Lahat ng totoo at alam ko na nangyari at alam kong katotohanan, ipagtatapat ko sa tamang panahon. Sabi sa akin yun, mga kababayan. Kaya nagpursigi po talaga ako. Sa totoo lang, aamin na ako yung ginastos ko dyan, pera ko. Hindi ho ako naghahanap ng yung tawag dito, ng kapalit, hindi ho. Hindi ho ako nanunumbat sa kanila. Pera ko yung ginamit ko sa pagpasyal-pasyal dyan. Pera ko. Ako, baka akala nyo, puro gastos ako. Buti na lang, nanonood kayo. Kung hindi kayo nanonood, patay. Abonado ako ng husto. Abonado ako ng husto, mga kababayan. Alam nyo, mga kapwa ko loyalista, makinig kayo sa akin. Pakinggan nyo itong sasabihin ko. Tayo po ay pare-pares tayong mga loyalista at naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama po, di ba?
Pero isipin niyo po, tayo po ay may kanya-kanyang kaparaanan at may kanya-kanyang diskarte kung paano po tayo makakatulong. Tama po ba? 'Di po ba? Tama po ba? Oh. Tama, mali? Oh. Ngayon, yung aking mga naisip noon, mga kababayan, ang nasa isipan ko lang ho ay ganire. Gusto ko lang mabawasan yung ating mga kalaban. Kaya po ako kumakausap ng mga nandiya-diyan sa kabila. Kinakausap ko sila. Oh, Madam Ellie, ano, Meme Pebbles, pare, Pink Palaka. Sabi naman ng mga Pink Palaka natin, okay kami rito. Di wala ka ng malalamang tsismis dito kapagka bumalik kami diyan. Di po ba? Ngayon, yun lang ho yung kaya ko nakaparaanan na magbawas tayo ng mga kalaban. Ganun po kasi talaga sa pakikipaglaban, kasama po yan. Magbawas ng kalaban para hindi tayo mahirapan, maipanalo yung ating laban. Ganun po yun. Alangan naman ganito, no? Kasi yung iba yata gusto, mga kababayan, idadaan ko pa sa social media yung mga plano ko. Ang tanong, tama ba yon? Sasabihin ko yung mga plano ko. Dinabuko na tayo. Kaya nga merong secret agent. Di ba? Di ba meron tayong 008. Ano? Meron tayong 008. Di ba? Syempre kailangan yun. Kailangan sikretong malupit. Hindi ho sila marunong ng sikretong malupit Gusto nila sunog lagi okay na. So maliwanag na ho tayo diyan mga kababayan sa mga inaaway ako. Wala ho yung sa akin. Normal lang. Jonathan Camilit, thank you naman. Wala ho sa akin yan. Maniwala ho kayo. Actually, dito po sa pagbablog natin, ang laki ng tulong sa akin Meron akong outlet. Bond 008. Di ba? Ang laking ang laking tulong sa akin kasi may outlet ako. Dati ho kasi lagi kong nalulungkot, feeling ko wala ako lagi kasama, ganon. Kasi dahil sa sobrang bait ko, lagi ako niloloko ng babae. Kaya lagi ako nalulungkot. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ba mababago tong aking kapalaran? Lagi na lang akong niloloko ng mga yan. Ay, nako. Di ba? Buti na lang, nakatagpo tayo ng isang isang Jen Angeles. Di ba? Ito na, tuloy. Naman, sana wag ka na lang manira ng iba. Pero anya, iba ang simpatya sa paniniwala sa affidavit. Sa sinumpaang salaysay kasi ni Pebbles, kinwento niyang noong July 7, 2024 sa isang private dinner sa Hong Kong. Sinabi umano ni Roque na may nakuha siyang screenshot mula sa kamag-anak ng isang politiko kung saan makikitang humihit-hit ng di umano'y cocaine ang lalaking kamuka ni Pangulong Bongbong Marcos. May diskusyon daw tungkol sa pagpapakalat ng video at narinig pa raw niyang sinabi ni Roque na magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. Yan, kita mo, magaling ka palang magpabagsak ng gobyerno Sagot ni Roque. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman? Alam nyo, sabi nga namin nag-uusap, ang galing talaga nila magsinungaling. Pag nag-uusap-usap kami ng mga kaibigan nating mga vloggers, ang galing magsinungaling nitong dalawa na to, no? Mga kababayan, ang galing sa pagsisinungaling. Opo. Abay, kung meron hong grado ang pagsisinungaling mga kababayan, baka ito'y cum laude at summa cum laude Ano pa? Sa pagsisinungaling kailangan mabigyan ng award tong mga ito Ano kayang award ang maibibigay natin mga kababayan?
sa kagalingan nilang pagsisinungaling. Ano po? Ha? Ano? Lagyan natin ng medalya o kaya mga kababayan, Ha? Dapat ito, ang tawag dito, endangered species na sila. Kaya kailangan mga kababayan, inaalagaan tong mga ito, mga kababayan. Mr. President, alagaan mo. Lagay mo ito sa kulungan. Para hindi magalaw, baka mamaya mawala pa. Bibihira na tong mga ganito. Bibihira na mga kababayan. Tuloy. Ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Ayon pa kay Kita nyo mga kababayan? Ano daw? Ulitin mo, ano sinasabi mo? Dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik? Kita nyo, mga kababayan Pilipino, sino ba naman ang matino na Pilipino na ang presidente ay tatanggaping adik, mga kababayan? Sa inyo lang namang galing yan. Sa inyo lang galing yan. Di ba? Sakyan mo na lang yung bali $100 na. Ano yun? Tuloy. Ayon pa kay Pebbles, July 20, sa isang Vancouver rally, pinakita na raw sa publiko ni Roque ang video. Nandoon daw ang isa pang pro-Duterte vlogger na si Maharlika. Tugon dito ni Roque, fake news. Pinakita ni Talaquera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang Pulveronic video sa Vancouver. Nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Sa araw mismo, Hindi naman yun yung topic eh. Sabi ni Meme Pebbles, pinaikot-ikot nyo lang kami. Kanino ba talaga galing? Yun na lang. Kanino galing muna yung peking video nyo na pinalabas? Di po ba, mga kababayan? Kanino galing? Yun lang yun eh. Kanino galing yan? Sabihin nyo na kung kanino. ng SONA, July 22, pinadala raw ni Roque kay Pebbles ang raw at enhanced version ng video. Ang larawang hawak daw ni Roque sa Hong Kong mula sa raw version. Habang sa Kita mo, pinadala mo pa pala yung raw version, kaya na ikumpara siguro. Sabi ni Meme Pebbles, parang iba ito sa pinalabas nila. Ay, Roque! Umamin ka na. enhanced version, pinamukhang si PBBM ang nasa eksena. Dito na raw tumibay ang paniniwala niyang sinadyang ipakalat ito para batikusin ng Pangulo. Kita nyo, mga kababayan, sinadya talaga yan na ipakalat. Para baragin nila, bastusin nila sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. Diskarte yan eh. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBB. Siya ba yan? Kayong mga matitino, mga kababayan. Siya ba talaga yan? Tignan nyo nga itsura. Ang layo-layo, mga kababayan. Ang layo-layo ng pagkaka-edit nila, hindi pa nila ginalingan eh. Di po ba? Hindi pa nila ginalingan. Kung hindi lang kasi natin ugali yung ganyan, mag-edit-edit. Tuloy. Yan. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Pinabulaanan nito ni Roque at tinawag na opinyon at hinala lang. Opinyon na tinala lang. Inaakusahan ka na, tanga. Sorry naman. Oo. Inaakusahan lang nga eh. Tatanga-tanga naman pala to. Inulit mo pa. Oo, sige. Okay lang daw tumawag ng tanga eh. Bas lang din daw ang ginawang pagdinig ng House lawmakers na nagtiwala sa salaysay ng isang vlogger na una na rin nilang tinawag na fake news peddler. Walang iya. Anong klaseng katwiran yan? 80, thank you naman. Anong klaseng katwiran yan? Na-mention daw na tinawag na fake news peddler si Meme Pebbles. Ngayon pinaniniwalaan nila. Aba, baka nakakalimutan nyo mga kababayan na ang tao nagbabago. Di po ba? Sila nga dahil sa pera nagbago eh. Di ba? Si Rocky nga nagbago dahil sa pera eh. Mga kababayan? Marami hong nagbabagong tao dahil sa pera. Dahil sa pera mga kababayan na yan, yan ang ugat ng pagbabago ng tao. Tama mali, mga kababayan. Yan po eh. Kaya mga kababayan, etong si Meme Pebbles natin, natin na, hindi na ho sa kanila. Di po ba? Natin na po yan, mga kababayan.
Hindi na po ako kanila. Oh, ngayon ang tanong ko sa inyo mga kababayan ko. Oh, wala bang karapatang magbago ang naligaw at niligaw? Niligaw at naligaw. Niligaw nyo kaya naligaw. Yung siguro, sabi ko nga nataon sa mayroon siyang sama ng loob. Oh, sa gobyerno noon kaya nakuha ninyo. Kaya naligaw ninyo. Kami, nung iniingganyo nyo kami ng kung sino-sino yung mga binabanggit nyong nasa likod ninyo. Oh, di ba? Wala, hindi kami naligaw. Bagkus kami ginamit naming kokote. Di ba? Oh, ginamit namin kokote namin, hindi nyo kami nakuha. Nako! Oh, ang dami nyong binanggit na pangalan na nasa likod nyo. Oh, di ba? Pero totoo naman nangyari naman kasi, lahat ng mga binanggit na tao para pabagsakin ng gobyerno, abay totoo, nandoon sa kanila lahat Oo, yung iba bumalimbing pa Taloy. Nito pa raw na maging usap-usapan ng video na mula sa isang di pa kilalang source ni Maharlika. I think nasabi ko na ito ay malapit na malapit kay Bangag. Di ba? May matapang Kita nyo mga kababayan, pinapilit pa niya, malapit na malapit daw. Kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos? Oo, bakit hindi nyo sabihin? Ilitaw nyo dito, para maligtas ka, Roque, kaysa kung sino-sino tinuturo nyo. Nagtuturuan kayo kung sino Pwede ba yon sabihin na malapit kay Pangulong Bongbong Marcos? Pwede ba yun? Sino? Hanggat hindi nyo tinuturo kung sino, hanggat salita lang yan, walang mangyayari dyan, hindi yan tatayo. Ang mangyayari lang sa inyo, ganyan, iiwas na lang kayo ng iiwas. Ituturo nyo na lang yung hangin, yung tubig, yung dagat, yung ulap, at yung langit. Yan na lang ituturo ninyo. Wala na, magtuturoan na tong mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, magtuturoan na sila. Hinahamon si Roque sa publiko. Tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Thankful pa rin si Roque. Sino ka? Bakit yun ang kita nyo? Ayaw pa rin magpa-hair follicle test daw. Sa kanya mismo galing. Ang Pangulo ay halal ng bayan. Wala pong sino ang pwedeng dumikta. Kung gusto niyang magpa-drug test, magpapa-drug test siya. At baka nakalimutan nila na nagpa-drug test ang Pangulo sa pamamagitan ng si Vic Rodriguez mismo ang naglathala sa media na tapos nang magpa-drug test ang Pangulo. Ano resulta? Negatibo. Tapos ngayon tuturuan ninyo? Kita nyo? Yung ganung pangangatwiran, kung totoo talagang hindi adik, bakit hanggang ngayon hindi pa nagpapa-hair follicle test? Yung ganung pangangatwiran mga kababayan, pang mahihina lang ang ulo. Opo, mahihina ang ulo nang maniniwala sa ganung katwiran ni bakla. Sino bakla? Si Roque. Diba? Sabi ni Meme Pebbles, bakla daw siya. Tama po ba? Dahil posibleng makatulong daw ang pagdinig para mapermanente ang kanyang asylum. Ayan na mga kababayan, gagamitin niya na raw yan. Dahil nga daw, gigipitin na raw siya. Ikaw lang nagsabing gigipitin ka. Ito naman si bakla. Uy, bakla! Ganito lang naman yan Umuwi ka na. Pag uwi mo, dumalo ka doon sa hearing. Ipagtanggol mo sarili mo, abogado ka naman Di po ba mga kababayan? Abogado naman si Roque Ganun na kasimple. Umuwi ka rito, pagtanggol mo sarili mo. Gagamitin mo na nagigipitin ka dyan. Hindi ka ginigipit. Akla, hindi ka ginigipit. Yan ang gobyerno natin ay naghahanap ng kaparaanan para maiwasan yung pagpapalabas ng mga fake news nang wala hong naloloko, nalilinlang at hindi nagiging bobo yung mga kababayan natin katulad ng mga DDS na naniniwala sa inyo. Our beloved Boss Mike Cervera.